Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating channel. Magandang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat. October 30 na po, 2024. Meron po tayong pinaka-latest update sa lagay ng ating panahon. But before that, huwag niyo po munang kakalimutan, kaibigan, kababayan ko, na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell para sa mga susunod po natin na update ay nanonotify ko po kayo. So mga kababayan, kagabi po, eto pong si Bagyong Leon or Typhoon Leon mga kaibigan ay nag-undergo sa rapid intensification over the water of east of Cagayan. So anong ibig sabihin nun? Naging mas mabilis po yung kanyang pagkilos at paglakas. Kaya nga po kagabi, naging isang ganap po siya na typhoon category at may mga tsansa na maging isang ganap na super typhoon within the next 24 to 48 hours. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan, ito man ay lumakas, malabo or maliit yung tsansa na ito ay mag-landfall sa ating Philippine landmass. Didikit lamang siya or mas lalapit lamang yung sentro niya dito sa may bandang extreme northern Luzon at maaapektuhan niya ng area ng Batanes, pero hindi po ito direktang maglalandfall sa ating Philippine Area of Responsibility. Para maging kampante kayo mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung track niya o yung dadaanan niya po na hindi siya naglalandfall sa ating Philippine landmass. Tignan nyo mabuti mga kaibigan, eto pong may bilog na yan, yung nasa gitna na yan, yung may T, ibig sabihin typhoon category. At nakita nyo, October 30 to 2 AM, October 30 to PM, pagdating ng October 31, 2 AM, ito po nakikita nyo na yan, super typhoon category yan mga kaibigan. Hanggang October 31 po ng madaling araw, ganun din po siya, typhoon, super typhoon category, October 31 ng 2 PM, hanggang November 1 po, ay magiging isang ganap na lamang siya na typhoon category hanggang humina po siya ng humina. So nakita naman natin, malinaw, ito pong may bilog na yan, yan po yung mata niya. Ito naman pong nakapalibot sa kanya ay yung extension ng hangin or yung trap nga po nitong si Bagyong Leon. So malayo mga kaibigan na maglandfall sa ating Philippine landmass. Didikit lamang pero hindi ito direktang makakaapekto. Sana po inabigyan ko kayo ng kaalaman mga kaibigan at nawala yung ating pangamba. Kasi maraming update ang nagsasabi na ito ay aabot nga po sa signal number 3 and 4 hanggang sa signal number 5 at magiging isang super typhoon pa. Well, mangyayari naman yun, posible nga, pero nasa karagatan yung bagyo. So, hindi natin yan direktang mararanasan or mararamdaman mga kaibigan. So, pakita ko na sa inyo mga kaibigan, yung magiging lokasyon po nito nga po si Bagyong Leon para alam natin, ngayong madaling araw mga kaibigan, kaninang madaling araw ng alas 2, ito po may layong 390 kilometers dito po sa may bandang east of Apari, Cagayan at 165 kilometers per hour lakas ng kanyang hangin, typhoon category, northwest po ang kilos, sa bilis naman po na 15 kilometers per hour. At pagdating naman po ngayong araw ng alas 2 ng hapon, ito ay mas lumakas mga kaibigan sa 175 kilometers per hour, typhoon category, northwest ang kilos at dito na siya sa lokasyon niya na 290 kilometers east of Calayan, Cagayan. So kailan siya magiging super typhoon mga kaibigan para din mapaghandaan po ng ating mga kababayan. Ayon na rin po sa ating pinaka-latest forecast mga kaibigan, magiging super typhoon po siya pagdating po ng October 31 ng madaling araw at hanggang po yan, October 31 ng alas 2 po ng hapon. Yung mga lugar naman, 105 kilometers east of northeast of Basco, Batanes. Basco, Batanes po talaga yung pinaka-main na matatamaan nga po ng trap or extension ng hangin. Kaya mag-ingat po kayo mga kababayan dyan. Ngayon pa lamang po maging handa na. Pagdating naman ng alas 2 ng October 31, 210 kilometers north of northwest of Itbayat, Batanes pa rin. So ipag-pray natin yung lugar ng Batanes na hindi sila mapinsala ng trap. Do hindi naman ito direct lang maglalandfall yung bagyo, pero yung trap extension lamang ng hangin ang makakaapekto. So ang magiging problema natin dyan yung lakas po ng hangin mga kaibigan. So mga kaibigan, ngayong araw din po ay meron din tayo na storm wind signal number 2 sa ilang bahagi po ng Luzon, Batanes area, Babuyan Island, mainland of Cagayan, northern at eastern portion po ng Isabela, kasama rin po mga kaibigan ang northern portion po ng Abra at Ilocos Norte. Tatagal po ito or duration niya 24 hours bago posibleng maranasan na may lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang storm wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon,
Luzon, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, the rest ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, kasamang the rest ng Abra, Ilocos Sur, La Union, at eastern portion po ng Nueva Ecija. Kasama rin dyan, ito nga pong ilang bahagi mga kaibigan ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, at ilang bahagi ng northern portion ng Sorsogon. So para po sa paglilinaw at para hindi po kayo malito, ipapakita at sasabihin ko po sa inyo, yung mga lakas po depende sa kanilang signal. Kapag signal number 1, automatic po yan, 30 to 60 kilometers per hour na lakas ng hangin. Medyo malakas din to mga kaibigan. Pero pag signal number 2, 61 to 120, signal number 3, 121 to 170 kilometers per hour, signal number 4, 170 to 220 kilometers per hour na lakas ng hangin. Signal number 5, 221 kilometers per hour o mas higit pa po. So, sang category tayo ngayon mga kaibigan? Dahil nga po itong si Bagyong Leon ay isang typhoon category at may posibilidad na maging super typhoon. Nandito po siya naglalaro sa signal number 3 and 4 yung lakas ng hangin. 171 to 220 kilometers per hour at yun po yung signal number 4 category. So, yung sinasabi natin na signal number 3 and 4, posibleng mangyari kapag mas dumikit pa yung hangin. Ipapaliwanag kong mabuti, ito pong trap or extension ng hangin, ito nga pong si Bagyong Leon, kapag mas malapit, mas malakas yung hangin. Pag mas malayo, mas mahina po ang hangin. So sana naintindihan po natin yan. Yun po yung sinasabi ko na spiral clouds, no? Yun po yung umiikot mga kaibigan. Pero yung pinakamata ni Bagyong Leon, yun po yung nasa gitna. Yun po yung mas malakas talaga mga kaibigan. Yun po yung matindi, yung ibinibigay na pinsala po sa ating bansa. So mga kaibigan, marami din nagtatanong sa bahagi ng Visayas area at Mindanao area, patuloy din po ba makakaranas ng pag-uulan o apektado po pa ng bagyo? Well, magpasalamat tayo mga kaibigan dahil ang Visayas area at Mindanao area ay malayo po dito sa extension ng hangin ni Bagyong Leon, no? Dahil Hilagang Luzon po ang dinadaanan itong si Bagyong Leon at lalabas po ito o lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Huwebes or Biyernes po ng hapon. At mas hihina na yan mga kaibigan. Ang bagyo kasi kapag na-reach na po niya yung maximum na lakas ng hangin niya, no, ay hihina na siya mga kaibigan. Hindi na siya sumasagad pa sa pinakamalakas, no, hanggang super typhoon lamang yung pinakamalakas na kategory ng isang bagyo. So mga kaibigan, mga kababayan, asahan din natin Visayas at Mindanao medyo maulap ang panahon. Bakit? Dahil po sa mga localized thunderstorm, hindi yan nawawala mga kaibigan. Madalas yan tuwing hapon hanggang sa gabi na tumatagal ng 2 hanggang 4 na oras. So maging handa na lamang tayo mga kaibigan, no? Metro Manila, asahan natin ng medyo maulap na kalangitan. Do pwedeng sumilip ang haring araw pero mas malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan dahil po sa trap or extension po nito nga pong si Bagyong Leon. So yun lamang pong update natin ngayong araw mga kaibigan. Patuloy ko kayong i-update sa mga susunod natin na kaganapan sa lagay ng ating panahon. So dyan lang kayo at huwag nyo kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Mamaya patuloy ko kayong i-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po.